Kamusta mga tol? Upgrade na naman ang nakakuha ng Lakers, no? Manu Ginobili tsaka Colin Sexton sa Lakers na rin. May tirahin na natin yan. Pero bago yan, Hatchara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, continuation to nung kahapon mga tol Etong pangatlong bago ng Lakers mga tol, etong si Manu Ginobili. 4 years na naman ang contract na binigay dito ha. Player option na naman ang last season, kagaya na Rick Grimes tsaka Walker Kessler. Tapos 52 million to mga tol. Mas mababa lang ng konti kaysa kay Rick Grimes ha. 6'9 to, power forward center ang laruan, 240 pounds at 27 years old pa lang. Eto mga tol, actually gusto ko yung pagkakakuha ng Lakers dito kasi malamang mapunta na sa ibang team si Rukawa Hachimura. So kailangan talaga nila ng power forward na merong tira sa labas. At last season, 80 games naglaro to para sa Raptors mga tol. 11.2 points, 4.9 rebounds, 1.9 assists. At yung importante rito mga tol ha, 52.3% sa field goals at mataas na 38.9% sa 3 points. Tapos 3.7 na 3-point attempts per game yung ginagawa niya. Eto player na to, excellent na floor spacer talaga to ha. Pero hindi naman to kagaya ni Rukawa Hachimura na kadalasan outside shooting lang talaga tinitira Eto mas balance to mga tol. Meron 3-point shooting at meron dito sa laksak. Kaya ito umatake sa mga close out, marunong ding mamasa, pwede rin magbigay ng mga screen sa mga pick and roll at minsan pa nga ginagawa pa nga siya sentro ng Raptors last season. O ayan, tingnan nyo ang percentage dito sa loob mga tol, napakataas, 67.7% sa loob nice. Isang highly skilled na big man talaga to mga tol. Kung overall use lang ang pag-uusapan natin, mas maraming pwedeng gawin to kaysa kay Rukawa Hachimura. Sa depensa, halos pares lang naman yung dalawa no? Kung natural fit naman ang pag-uusapan, mas fit syempre si Rukawa Hachimura kasama nila Papa Luka tsaka Baby Backribs kasi maganda talaga ang shooting ni Rukawa Hachimura Pero ang malaking pagkakaiba kasi, hindi mo naman kasi pwedeng gawing sentro si Rukawa Hachimura, diba? Eto, pwede itong gawing sentro Kaya yun, malamang minsan makikita nyo, mag-sentro rin to para sa Lakers. Dahil yung dalawang sentro pa nila, si Walker Kessler, diba? Tsaka si Gary Ayton, parehong hindi magaling sa 3 points yung dalawa na yun At ito, kahit patambahin mo to sa contra 3 points mga tol, pwede talaga to So kung maisipan bigla ni Coach JJ Redick na ay, kailangan ko na more spacing malamang pagsentrohin nyo to kapag ganon. Kasama na iba pang 3 point shooters ng Lakers, kunwari Saudi Arabia tsaka si Rick Grimes. Pero ito, tingin ko mga tol, seryoso to ha. Overpaid, malala talaga to ng Lakers Tingin ko kasi kahit siguro 6 million hanggang 10 million, ayun, tatanggapin talaga nito Isipin nyo, 52 million for 4 years ang binigay dito, hindi ibig sabihin 13 million a year to, ganun kataas. Yung mga dating sahod dito mga tol, 500k lang, 1.1 million lang, 2 million lang, 2.1 million lang, at 2.5 million lang last year sa Raptors Tapos biglang 13 million a year kagad, tapos 4 years pa, jackpot ka tol. Abay, harip na talaga kayo Lakers, sobrang galante nyo ngayon Pautang naman kahit $1 million lang, bayaran ko kagad sa katapusan ng mundo. Ay, like mong hype ka, ano na? Kung sino-sino na nga pinagkukuha ng Lakers, di ka pa rin mag-like ka na. At yung isa pa nila nakakuha mga tol, eto, si Kajot nakakuha ng Lakers no? 6'3", 27 years old, 2 years, 19 million ang binigay ng Lakers dito, galante talaga Eto mga tol, para sa akin, downgrade naman to para sa Lakers kasi ang dati pinagpo-point guard nila sino ba? Si Tatalino, di ba? Napaka-solid talaga ng nilaro ng Tatalino Tapos $5 million lang ang sweldo ni Tatalino At isa pa, hindi naman kasi talaga kailangan ng Lakers ng point guard, di ba? Kasi for sure, nasa loob palagi ang isa kina Papa Luka tsaka Baby Backribs, di ba? Sila naman palagi may hawak ng bola bakit kukuha ka pa ng point guard? Si Vincent nga na tropa ni Eugene, anong nangyari sa kanya last year? Ginawa nila spot up shooter lang, di ba? Sa corner lang lagi pwesto, nakatambay lang dun So malamang maging off the bench lang to para sa Lakers. Malamang 6 man to mga tol, no? Kaya nga ipilido niya 6'2 O di pang 6 nga. Siguro mga tol, insurance lang nila to si Kajot para sa Lakers. Para kung sakali siguro, merong ma-injured dun sa dalawang buhaya sa bola, meron pa rin mag-take over off the bench. Pero last season, mataas ang average ito mga tol ha. 15.4 points, 2.3 rebounds, 3.3 assists, 48.5% sa field goals, at 40.1% sa 3 points. Nice! So yun, nakita nyo yung stats mga tol, no? Scoring point guard talaga kasi to. Hindi to pass first na point guard, buhaya rin to Pero masipag talaga to mga tol ha. Maganda pa yung 3-point percentage niya for the last 4 years. 39.3%, 39.4%, 39.3% at 40.1%. Ang taas, no? So again, isa na namang 3-pointer to para sa Lakers na malamang patambayin na naman nila sa corner kahit na point guard pa yan. Pero mga tol, ang gusto ko dito kay Kajot ha, talagang napakasipag nito, full of energy palagi ito no? Sana lang magamit ng Lakers yung kasipagan niya, wag sana patayuin lang palagi sa labas. Sa sobrang sipag nga nito mga tol, eto tingnan mo, kahit papunta na nga sa dagaw, si may shoot up sometimes, binabantayan pa rin niya At saka
okay rin to sa mga pick and roll. Score kasi talaga to eh. Kaso, ang tanong natin, makakahawak mo to ng bola para mag-point guard o hindi? Malamang ang sagot dyan, hindi. Ang nakakatawa pa rito mga tol, nung kinuha to ng Cavaliers umalis si Lolo Bro sa Cavaliers no? Tapos kaya kinuha naman to ng Lakers, ganun na naman, umalis na naman si Lolo Bro sa Lakers Ayaw ata ni Lolo Bro dito Ikaw Lolo Bro ayaw mo makasama si Kajot no? Pero tingin ko, hindi to magiging tropa ni Bronny James sa bench mga tol kasi malamang magiging 6 man talaga to ng Lakers Si Bronny kasi magiging tagapalakpak na lang talaga yun, malamang bangko yun na yung palagi kada laro. Wala na yung tatay niya kasi magbubutas na lang palagi ng bangko yun. So yun mga tol no, kung mapapansin nyo ang mga players ng Lakers ngayon puro bata na talaga Around 24 hanggang 28 years old kadalasan. Wala nang matanda, alis na raw kasi iniwanan na lang yung anak niya sa Lakers At puro 3 to 4 years ang binigay na kontrata sa kanilang lahat Tapos hindi kagaya last season na masyadong focus talaga sa opensa ang roster ng Lakers no. Ngayon may mga defender na talaga sila. Nandiyan si Kessler tsaka si Rick Rice, magagaling dumipensa yan. Si Kajot masipag din dumipensa yan. Mas balas na actually ngayon no. Pero nandun pa rin yung shooting, di nawala Mga shooter din kasi yan si Rick Grimes, si Manu Ginobili tsaka si Kajot. Ang tanong natin dito so far, nakapag-upgrade ba talaga ang Lakers o downgrade ang ginawa nila? Actually para sa akin, upgrade talaga tong ginawa nila kasi finila pa nila ng mga players na merong shooting tsaka depensa, mga open spots sila Hindi tulad last season, talagang puro opensa lang Ngayong season, meron na mga aso sa team nila Yung mga players na handa makipagpalitan ng mukha sa kalaban. Yung bang mga para nakapagkape palagi na 1 litro palagi bago maglaro, kaya masipag talaga sa loob At saka malaking upgrade talaga yan para sa Lakers. Wala na kasi si Lolo Bron kaya upgrade talaga yan. O ano pang imagas malaki, makita ng Lolo Bron.